Hindi ko alam kung papaniwalaan niyo ako. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga white ladies sa overpass. Mga tiyanak sa ilalim ng bahay. Mga aswang na gumagambala sa mga buntis at mga taong may sakit. Ganoon din sa mga kapre sa puno ng balete. Pero itong isang ito, yung ibabahagi kong kwento, ito yung kwento na masasabi kong kakaiba. Lilinawin ko lang, hindi ito kwento ng kaibigan ko dahil ako mismo ang nakaranas nito. Kaya sana, makinig kayo hanggang dulo. Junjun ang pangalan ko. 29 na taong gulang na ako. Driver ng habal-habal sa aming lugar at bukod doon, mayroon din akong maliit na channel sa social media kung saan nag-a-upload ako ng mga video habang naghahatid ng pasahero sa gabi. Dashcam diaries ang tawag ko roon. Mga kwento ng mga pasahero ko. Mga istorya ng kalye at lugar na aming nadaraanan at minsan may kaunting spooky vibes para sa views. Alam kong marami sa inyo ang ganito rin ang ginagawa ngayon. Noong una ang sabi ko sa sarili ko, content lang to. Pero hindi nagtagal, parang nagustuhan ko na din ang ganoong setup. Lalo pa at nakikita kong kahit papaano ay may mga sumusuporta sa akin. Kailangan ko rin kasi ng dagdag kita noon at hindi naman natin mapagkakaila na medyo malakas ang kitaan sa content creation. Lalo na kung nagwa-viral ang mga posts mo. Kasama ko sa bahay ang nanay ko at ang bunso kong kapatid na nasa first year college na. At tanging ako lamang ang tumutustos sa matrikula niya mula nang mag-abroad ang tatay namin at unti-unti kaming nawala ng balita kung buhay pa ba siya o hindi. Kaya bukod sa habal-habal, mahigpit ang paniniwala ko sa mga karagdagang paraan ng pagkakakitaan. Simple lang naman ang buhay ko noon. Gising na ako bago mag-alas 5 ng umaga. Babiyahe ako hanggang tanghali. Matutulog ng kaunti. Tapos, babiyahe ulit ako hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi. O minsan ay mas matagal pa kung marami talagang pasahero. Ganoon ang buhay ng karamihan sa amin. Walang oras para sa takot sa mga bagay na hindi nakikita. Ang mahalaga ay kumikita kami ng medyo malaking halaga ng pera. Maliban po sa pangalan ko, ang mga pangalang babanggitin ko katulad ng mga lugar, bagay o pangalan ng ibang tao, lahat po yan ay pinalitan ko. Balik tayo sa kwento. Ang bayan namin ay dating malawak na hasyenda ng tubo. Tawagin na lamang nating Hacienda de la Cruz. Ang tawag dito noong panahon pa ng mga Kastila. Ngayon, tumbang-tumba na ang mga dating bakuran. May mga bahay-bahay na. Pero may isang bahagi pa rin na hindi ginagalaw ng mga tao. Ito ang lumang daan papuntang guho ng dating bahay asyenda. Malapit sa gubat ng tubo na hindi na inaani. Shortcut din ito papuntang kabilang barangay. Mas mabilis ng 20 minuto ang biyahe kaysa doon sa main road. Kaya kahit ilang beses akong pinagsasabihan ng mga matatanda na huwag dumaan doon, doon ko pa rin pinipiling dumaan tuwing gabi. Lalo na kapag maraming pasahero at kailangan kong makarami ng biyahe. Kung ilalarawan ko sa inyo ang daan na yun, ang sasabihin ko ay ito. Makitid, walang ilaw, may mga puno ng tubo sa magkabilang gilid na kasing taas na ng tao. Tapos, biglang bubukas ang view sa isang malawak na patag na lugar kung saan naroon ang mga guho.
Yung mga natitirang mga poste ng bato ng dating malaking bahay asyenda. At hindi kalayuan dito ay may isang labi ng isang maliit na kapilya na dati ginagamit ng mga pamilyang Kastila para sa kanilang pananampalataya. Puno ng damo na ngayon ang lahat. Gumagapang ang mga ugat ng matandang akasya sa mga bato. At kung tag-araw, may amoy na hindi ko masyadong maipaliwanag. Parang tinapong asukal na natuyo. Tapos naghahalo yung amag at basang lupa. Ganoon yung amoy niya. Huwag ka nang dumaan dyan sa gabi, Junjun. Sabi sa akin ng isa sa mga kaibigan kong si Mang Simon. Isang matandang tricycle driver na nakatalaga sa terminal namin. Diba, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na may naninirahan doon na hindi mo gustong makasalamuha. Tumatawa lang ako nun sa kanya. Manong naman, ano ba kayo? Modernong panahon na ngayon. Lahat ng tao gumagamit na ng smartphone ngayon. Nako, takot na lang ng mga multo na yan kapag nakuhanan sila ng video. Sige sila. Pagbibiro ko pa noon kay Mang Simon. Pero mali pala ako. Nagsimula ang lahat mga 3 buwan bago yung gabing hindi ko malilimutan. Isang gabi, kasalukuyan akong naghahatid ng estudyanteng galing sa night class. Katulad ng nakagawian, dumaan kami sa Hacienda Road dahil binaha ang main road sa malakas na ulan. Nasa kalagitnaan na kami ng daan nang biglang namatay ang makina ng motor ko. Walang dahilan. Basta tumigil lamang ito bigla. Habang binubuksan ko ang cover ng makina, napansin ko na tahimik na tahimik. Walang kuliglig, walang palaka, walang kahit isang aso na tumatahol sa malayo. Parang tinanggal lang ng may kapangyarihan ang lahat ng tunog sa mundo. Nanginginig na ang pasahero ko noon sa likod at sabi niya, Kuya, bakit ang lamig? Totoo nga. Doon ko lang napansin na parang biglang bumaba ang temperatura. Nang muli kong sinubukang paandarin ng motor, umandar naman ito agad. Parang walang nangyari. Pero habang tumatakbo kami palayo, doon sa may side mirror ko, may nakita akong parang anino sa tabi ng lumang akasya malapit sa guho ng bahay asyenda. Hindi ko masyadong nakita ang detalye dahil mabilis kami noon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Mataas ito. Mas mataas sa karaniwang tao at may kakaibang hugis ang ulo nito. O masasabi kong wala talaga itong ulo. Binaliwala ko na lamang yun dahil iniisip ko na baka pagod lang ang mga mata ko. Pero mula noon, tuwing dadaan ako sa Hacienda Road, may kakaiba akong nararamdaman. Para bang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao sa paligid. Kinuwento ko ito kay Mang Simon. Sa wakas nagpaliwanag siya sa akin. Tapos, umupo kami sa terminal. Kumuha siya ng sigarilyo at bago pa man siya magsalita, tumingin muna siya sa paligid. Parang tinitiyak niya na walang makikinig sa aming dalawa. Junjun, alam mo ba kung sino ang dating amo sa asyendang yon? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Si Don Severo Villaruel. Sabi nila mistisong Kastila daw. Tagapamahala ng buong asyenda noong huling bahagi ng siglo XIX. Malupit siya, Junjun. Hinahagupit daw niya ang mga kasama niya o yung mga katulong niya kapag hindi nakakaabot sa kota ng kanilang aning tubo.
May mga kwento pa na may mga taong ipinakain niya sa mga aso dahil lang sa nagnakaw ng kaunting bigas. Pero isang araw, hindi na natiis ng mga tauhan niya ang kanyang kademonyuhan. Sinalakay nila siya isang gabi at doon pinugutan ng ulo. Doon mismo, sa may lumang kapilya malapit sa akasyang yon. Paano po yung ulo ni Don Severo? Ano nangyari, Manong? Napailing si Mang Simon. Hindi na natagpuan. Sinabi ng mga matatanda noon na itinapon ito sa malalim na balon o hindi naman kaya ay inilibing daw sa ibang lugar para hindi na makabalik ang kaluluwa niya ng buo. Ang katawan lang ang inilibing malapit sa kapilya. Kaya raw hanggang ngayon, gumagala pa rin siya. Hinahanap ang ulo niya. At sinasabi nilang kinakausap niya ang mga taong dumaraan doon. Tinatanong kung sino ang pwedeng maghanap ng kanyang ulo. Kinilabutan ako noon. Pero itinuloy ko pa rin ang pagtatanong. Manong, bakit ako? Bakit ngayon lang siya nagpakita sa akin? Ilang taon na akong dumadaan dun . Baka may nagawa kang hindi dapat. O baka noon pa lang ay napapansin ka na niya. Pero ngayon lang siya gumawa ng aksyon. Sagot ni Mang Simon sa akin. Bago ako umalis, binigyan ako ni Mang Simon ng mga paalala. Huwag tatawa o mangkukot siya kapag may nararamdamang kakaiba sa paligid. Kapag may naramdamang sumusunod, huwag tatakbo. Dahan-dahan lang at magbigkas agad ng tabi-tabi po. Dadaan lang po. At ang pinakamahalaga, huwag kailanman titigan ng diretsyo ang anumang makikita sa daan na yun. Lalo na kung wala itong mukha. Wala itong mukha, Manong. Paano ko malalaman kung tititigan ko siya? Sabi ko noon kay Mang Simon. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Unang beses noong araw na yon na parang talagang natatakot siya. Malalaman mo, Junjun. Malalaman mo talaga kapag ginawa mo yan. Dapat sana tinigilan ko na ang pag-Hacienda Road pagkatapos nung gabing yun. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Dahil sa content. Mayroon akong dalawang barkada. Sina Ryan at Alan. Na pareho ding nagsushoot ng mga video para sa kanilang Facebook page. Nang ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin, hindi sila natakot. Pagkos ay naging excited pa nga sila. Jun, grabe yan . Pwede tayong mag-ghost hunting doon. Sure ako na magva-viral yan. Sabi ni Ryan. Alam niyo naman ang tukso ng views at likes kaya naman sumang-ayon ako sa kanila. Isang Martes ng gabi, pumunta kami sa guho ng bahay Hacienda. Dala-dala ang flashlight, phone camera at sobrang kumpiyansa sa sarili. Sa daan papunta sa Hacienda Road, malakas pa kaming tumatawa habang nagpaplano ng script ng video. Bro, pwede tayong mag-recreate ng execution scene doon. Biro ni Ryan na sinagot naman ni Alan ng, "Oo nga, may dala akong sanggot dito. Gagawin natin yung acting na parang beheading, yung puputulan na ng ulo. Sure ako na magba-viral talaga yan." Sinabihan ko sila noon na tama na, kasi baka mapikon yung mga naninirahan sa paligid. Pero syempre, tumawa lang sila sa akin. Sinabihan pa akong takot na raw ako sa multong wala namang ulo. Dahil sa ayaw kong magpatalo at ayaw kong makita nilang mahina ako.
Sinabi ko ang mga salitang ito ng may pagmamayabang. Ako? Takot? Wala akong pinangangambahan at wala akong kinatatakutan. Content lang to. Hindi to totoo. Pagkarating namin sa guho, nagsimula na kaming mag-set up. Malamig ang hangin noong gabing yun. Pero hindi namin pinansin. Abala na kasi kami sa pagpe-frame ng shot at sa pag-asaayos ng ilaw. Nagbibiruan pa kami habang kinukunan namin ng sarili sa harap ng lumang kapilya. Sa video, makikita mong tumatawa talaga kami. Kinukutya namin ang kwento ni Don Severo. Tapos itong si Ryan naman, humarap sa may kamera. Tapos nagsalita siya habang nakatayo sa harap ng guho ng kapilya. Hello, Don Severo. Kamusta ka na? Anong balita? Nakita mo na ba ang ulo mo? Tumawa kaming tatlo ng malakas. Yung tipo na nag-e-echo ang tunog namin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Doon ako nagkamali. Dahil doon nagsimula ang lahat. Habang bumabalik kami sa mga motor namin, may naramdaman akong biglang hangin. Hindi ihip ng simoy kundi parang may lumusob na malamig na presensya sa likuran namin. Tumingin ako sa likod. Walang tao. Pero sabi ni Alan na may hawak ng phone niya. Uy, bakit ganito yung recording natin? Tapos ipinakita niya sa amin ang huling clip. Sa gitna ng video, habang kinukutya namin si Don Severo, malabo, pero makikita naman na may isang mataas na figura sa likod ng guho. Nakatayo to doon. Hindi gumagalaw at walang ulo. Nanindig ang balahibo ko noon sa takot at alam kong ganoon din ng mga kaibigan ko. Kaya walang pagdadalawang isip, umalis kami sa lugar na yon. Walang tawanan at nagmamadali kaming umuwi. Kinabukasan, normal ang lahat. In-upload ko yung video. At dahil sa comment ng mga tao na scary, real ba to? O baka gawa-gawa lang? Sobrang nag-viral talaga to. Nadagdagan pa ang mga followers ko. Tapos, nadagdagan din ang kita ko sa monetization. Pero pagkalipas ng 1 linggo, doon nagsimula ang totoong takot. Isang gabi, gising ako dahil sa naririnig kong kakaibang tunog. Para bang may naglalakad sa loob ng kwarto ko. Hakbang, hakbang, hakbang. Regular ang lakad na ito. Mabigat, parang isang malaking tao ang naglalakad. Pero walang humihinga, walang inuubo, walang tunog, at walang boses. Tapos, tumigil ang mga hakbang sa tabi ng kama ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malakas. Ramdam ko ang bawat kabog ng dibdib ko. At parang alam kong kapag narinig niya yun, malalaman niyang gising ako. Sinubukan kong buksan ang mata ko ng bahagya lamang. At nakita ko talaga. Sa dilim, mayroong isang anino na nakatayo sa tabi ng kama ko. Mas mataas sa kisame ng kwarto ko kung titingnan mo. Para itong nakayuko. Parang nakasilip sa akin. Wala itong ulo. Kasi isang malawak at walang hugis na kadiliman ang nasa lugar kung nasaan dapat ang ulo niya. Naramdaman ko ang bigat ng hangin sa paligid noong mga oras na yun. Para bang biglang lumapot ang hangin sa kwarto ko. Sobrang hirap ng huminga. Sa loob ng ilang segundong yun, gusto kong maniwalang panaginip lang ang nararanasan ko.
na baka nakalimutan ko lang isara ang bintana at anino lang ng puno sa labas ang nakikita ko. Pero hindi gumagalaw ang mga anino ng puno ng ganoon. Hindi humihinga ang mga anino ng puno at hindi ito yumuyuko. Sinubukan kong bumangon pero parang may kumakapit sa aking mga paa. Dahil dito, wala na akong nagawa kung hindi nagdasal ako. Kahit hindi ko na maalala kung anong dasal ang binibigkas ko. Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Diyos ko, kahit anong dasal na maalala ko, sinasabi ko talaga. Sa loob ng ilang segundo na parang isang oras na ang tagal, unti-unting nawala ang presensya. Nang muli akong tumingin, wala na. Wala na yung malaking anino. Kinabukasan, tinawagan ko agad si Mang Simon. Sinabi ko ang lahat sa kanya. Yung ginawa naming video ng magkakaibigan, ang pagtawa namin sa may guho, ang pagkukutya namin kay Don Severino, at ang nangyari sa kwarto ko noong nakaraang gabi. Sa unang pagkakataon, narinig kong nag-alala talaga ang boses ng matanda. Sinabi ko na sa'yo, Junjun, huwag kang mangungutya. Ngayon, tinatarget ka na niya. Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Gusto niyang makahanap ng bagong ulo. At sa tingin ko, dahil sa ginawa niyong magkakaibigan, itinuturing ka na niyang kandidato. Natawa ako sa kaba, hindi sa saya. Kandidato? Anong? Seryoso ba kayo dyan? Sobrang seryoso ako at huwag kang tumawa dyan. May mga kwento noon. Mga dekada na ang nakakalipas. Mga kwento ng mga taong nangutya rin. At alam mo nangyari sa kanila? Nawala sila. May mga natagpo ang bangkay. Pero walang ulo. Iyon ang paraan niya, Junjun. Kinukuha niya ang ulo ng ibang tao para mabuo siya. Galit na wika niya sa akin. Naaalala ko pa noon ang isang partikular na kwento na sinabi din sa akin ni Mang Simon. Boses niya'y mahina at mababa habang nagsasalita, na parang ayaw talaga niyang marinig ito ng ibang tao. Sabi niya sa akin, noong dekada 90 raw, mayroong isang binatang lalaki sa kabilang barangay na nagyayabang sa mga kaibigan niya na hindi raw siya natatakot sa kwento ni Don Severo. Isang gabi, nag-inuman silang magbabarkada malapit doon sa guho. Kumanta pa raw sila roon at nagsindi ng paputok bilang panunuya at pang-aasar. Kinaumagahan, natagpuan ang bangkay ng lalaki sa kalagitnaan ng bukid ng tubo. Nakaupo, nakasandal sa puno. Buo ang katawan, maayos pa ang damit, walang sugat kahit saan. Pero wala ang ulo niya. Hindi na ito nakita o natagpuan kahit kailan. At sinabi ng mga pulis noon na parang parusa ito ni Don Severo sa kanya. Pero syempre, hindi ito ang opisyal na sinabi sa report. Ayon sa investigasyon, away tropa ang pangunahing dahilan at isa sa mga nakainuman ng biktima ang primary suspect. Nayayabangan na daw sa biktima yung suspect kaya pinatay. Yun ang isinulat ng mga pulis sa report noon. Dahil walang paliwanag na katanggap-tanggap para sa iba. Kaya nga, Junjun, kapag may nagsabi sa iyong huwag kayong pupunta doon, huwag mong ipagsasawalang bahala yon. Hindi biro ang buhay ng tao. Dagdag pa ni Mang Simon. Hindi ko na alam kung natakot ako sa kwento niya
o sa katotohanan na buhay pa rin ako at siyang nagpapatunay na sa mundong ito ay may mga ganoong bagay talagang nabubuhay. Simula noong gabing yun, hindi na tumigil ang mga pangyayari. Kinabukasan, dahil hindi ako makatulog, sinubukan kong maghanap online. Baka kasi may makita akong lumang balita tungkol kay Don Severo o sa asyenda na yun. Nagulat ako nang makita ko sa isang Facebook group ng mga taga-probinsya namin na History and Legends of Our Province na may thread pala tungkol dito. May mga larawan pa ng lumang mapa ng asyenda mula sa isang koleksyon ng lumang pahayagan. May comment doon mula sa isang user na naglagay ng scan ng lumang artikulo. Petsang 1987 pa. Ang comment ay tungkol sa isang unidentified skeletal remains, headless, found in a sugarcane field. Malapit sa parehong lugar. Walang follow-up report, walang nasabing pangalan. Parang basta na lang nabura sa balita. Tulad ng nangyari sa binatang kinuwento sa akin ni Mang Simon. Doon din sa may thread, may isa ring comment na nakakakilabot. Mula naman ito sa isang taong gumamit ng pangalang Anonymous 1975 na nagsasabing, "Huwag niyong tanggalin ang post na to. Importante ito. May kilala akong pamilya na apektado. Sana huminto na sila pagpunta doon." Nag-reply ako sa comment niya. Tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hindi na siya sumagot kahit kailan. Nagtangka pa akong isearch ang pangalan niya, pero wala akong nahanap na account na ganoon pagkatapos ng petsang yun. Parang basa na lang din nawala sa internet, katulad ng lahat ng bagay na nauugnay sa lugar na yun. Sa sumunod na mga araw, kahit saan ako pumunta, may nararamdaman akong sumusunod sa akin. Sa palengke, sa may kanto ng kali at kahit sa loob mismo ng simbahan, noong minsan ako nagsimba dahil sa takot. Palagi kong naaamoy ang parehong bagay. Amoy kalawang, amoy sariwang lupa, at amoy dugo na natuyo na. Ito ang mga amoy na hindi ko na makakalimutan kahit kailan. Isang gabi, habang naghahatid ako ng pasahero papunta sa kabilang barangay, hindi talaga ako dumaan sa Hacienda Road dahil sobrang takot na ako roon. Habang nasa biyahe, napansin ko sa side mirror ko na may sumusunod sa amin. Hindi ito sasakyan, hindi ito tao na naglalakad. Isa itong mabigat, malaking anino ang tumatakbo. Hindi ito tumatakbo. Lumulutang pala ito. Nasa likod namin ito. Halos kasing bilis na siya ng aming motor. Sa gitna ng dilim ng gabi, malayo sa Hacienda Road, sa loob mismo ng bayan ay hinahabol niya kami. Pinabilis ko ang takbo. Naramdaman ko ang panginginig ng pasahero ko sa likod, kahit hindi ko sinabi kung ano ang nakikita ko. "Kuya, may sumusunod ba sa atin?" Tanong niya. Boses na nanginginig. Hindi ko na kinaya pang magsinungaling sa kanya. "Oo, kaya magdasal ka na lang dyan." Sagot ko sa kanya. Nawala ang anino nang makarating kami sa unang ilaw ng poste sa may sentro ng bayan. Doon ko unang naunawaan. Hindi lang siya nasa Hacienda Road. Sumusunod na siya sa akin kahit saan. Dahil dito, pumunta ako kay Mang Simon muli. At sa pagkakataong ito, dinala niya ako sa isang albularyo sa kabilang barangay. Si Aling Minda. Isa itong matandang babaeng kilala sa buong lugar dahil sa kakayahan niyang gumawa ng tawas at orasyon. Maliit ang bahay ni Aling Minda. Gawa sa kawayan
At sa loob ay may amoy na sari-saring damo at kandila na sinindihan sa harap ng isang lumang imahe ng Santo Niño. Habang naglalakad ako papasok, naramdaman kong tumitingin siya sa akin ng matagal bago pa man ako makapagsalita. Para bang binabasa niya ang buong kwento sa mukha ko lamang. Nang makita niya ako, bago pa man ako makapagsalita, sinabi niya sa akin to. Anak, malapit ka na. Malapit ka nang kunin ng humahabol sa'yo. Ano pong ibig niyo sabihin? May mga tao siyang tinatarget bawat taon. Kapag natukso ka niyang sundan, kapag hindi mo napigilan ng takot mo, kukunin niya ang gusto niya. Pero may isang paraan lang para matigil ito. Wika sa amin ni Aling Minda. Pagkatapos, kumuha siya ng maliit na bote ng langis, isang bungkos ng mga dahon at isang maliit na krus na gawa sa pilak. Kailangan nung bumalik sa lugar na yon kung saan siya nagsimulang sumunod sa'yo. Doon mo siya dapat haharapin. Hindi ka dapat tumakbo. Hindi ka titingin ng diretso sa kanya at sasabihin mo ang mga salitang ito. Sasabihin mo ito galing sa puso. Don Sibero, pasensya na po. Hindi na po namin uulitin. Hindi po namin kayo iginagalang ng husto. Tabi-tabi po at naway mahanap po ninyo ang inyong kapayapaan. Pagkatapos, ibubuhos mo ang langis na ito sa lupa malapit sa dating puno ng akasya bilang alay. Inilagay niya rin sa palad ko ang munting krus na pilak. Hawakan mo ito ng mahigpit. Hindi ito panlaban, iho. Kasiguraduhan lang ito para malaman mong hindi ka nag-iisa roon kahit kanino ka pa humarap. At isa pa, anuman ang mangyari, huwag kang uurong. Kapag umurong ka sa gitna ng dasal, mas malala pa ang susunod na mangyayari sa'yo. Maliwanag ba? Ayaw ko. Halos hindi ko nagawang tanggapin ang ideya na kailangan kong bumalik doon. Doon pa mismo sa kinatatakutan kong lugar. Sa gitna pa ng gabi, mag-isa. Pero sabi nga ni Aling Minda, kung hindi ko gagawin yun, ay hindi na siya titigil sa pagsunod sa akin. At sa huli, kukunin niya rin ang gusto niya kahit ano pa ang mangyari. Kaya isang Biyernes ng gabi, sinadya ko talaga ang araw na yun dahil sabi nga ni Mang Simon, mas malakas ang presensya ng mga espiritu tuwing Biyernes. Kaya mas mabuting harapin ko siya sa araw na yun habang tumataas ang lakas niya, kaysa naman sa hintayin ko pa siyang mas lumakas ng husto sa ibang mga panahon. Nagmaneho nga ako papunta doon sa may Hacienda Road. Dala-dala ang bote ng langis, ang krus na pilak na nasa bulsa ko, at ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa akin. Nang dumating ako sa guho ng bahay Hacienda, hindi ko na kailangang hanapin ang presensya niya. Kasi nakikita ko na siya. Naroon na siya. Nakatayo sa tabi ng lumang akasya. Eksakto kung saan ko siya unang nakita. Mas malinaw ngayon kaysa sa dati. Mataas, may balikat na malapad. Nakasuot ng damit na parang gasgas na uniforme ng mga panahon ng Kastila. At sa lugar kung nasaan dapat ang ulo, wala. Walang ulo kung hindi parang isang bahagyang usok. Isang kadiliman na parang umuusok mula sa balikat niya papunta sa kawalan. Bumaba ako sa motor. Nanginginig ang mga tuhod ko.
Pero sinubukan kong huwag tumakbo. Naaalala ko ang sinabi ni Aling Minda sa akin. Huwag tatakbo. Huwag itong titigan ng diretsyo. Kaya ang ginawa ko ay nakatingin lamang ako sa lupa. Ngunit nararamdaman ko ang presensya niya na unti-unti nang lumalapit sa akin. Don Severo. Sinimulan kong sabihin. Yung boses ko nanginginig sa bawat salita. Pasensya na po. Hindi na po namin uulitin. Hindi po namin kayo ginalang ng husto. Tumigil ang paglapit niya. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Mas mabigat kaysa sa dati. Parang buong mundo ay huminto sa paghinga kasabay ko. Sa loob ng ilang segundong yun, hindi ko malaman kung siya ba ay galit o nakikinig. Naramdaman kong bahagyang tumagilid ang malawak niyang balikat. Parang tinitignan ako sa pamamagitan ng bagay na wala naman siyang mata. Umuungol ang hangin sa paligid namin. Hindi ihip, kung hindi parang malalim na buntong hininga na nanggagaling sa kailaliman ng lupa mismo. Sa likod ng aking isipan, gustong gusto ko nang tumakbo. Gustong gusto ko nang tumakas pabalik sa motor at umalis nang hindi na lumilingon. Pero naalala ko ang babala ni Aling Minda sa akin. Kapag tumakbo ako ngayon, wala na akong pagkakataon pa. Kaya tinibayan ko ang loob ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Luha at pawis na halo-halo sa mukha ko sa lamig ng gabi. Pero nanindigan ako. Tabi-tabi po. Patuloy ko. Luha na ngayon ay dumadaloy sa mukha ko sa takot. At naway mahanap niyo na po ang inyong kapayapaan. Huli kong wika sa kanya. Ibinuhos ko ang langis sa paanan ng akasya. Ang mga kamay ko'y nanginginig ng husto na halos matapon ko ang lahat bago pa man ito makarating sa lupa. Sa sandaling ngayon, naramdaman ko ang isang bugso ng napakalamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko. Parang hinipan ako ng malamig na hininga ng isang bagay na hindi nabuhay sa loob ng daang-daang taon. Nang tumingin ako pataas, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan kong makita kung ano ang nangyayari. Nakita kong unti-unting kumukupas ang figura. Parang usok na hinihipa ng hangin. Pero bago pa man ito ganap na mawala, isang bagay ang narinig ko. Hindi boses, hindi tunog ng bibig, kung hindi parang isang malalim na dagundong na dumaan sa aking utak mismo. Hindi sa aking tenga. Hindi pa tapos. Bumagsak ako sa lupa sa takot at sa loob ng ilang segundo, wala na. Wala nang lamig. Wala nang bigat sa hangin. Wala nang amoy ng dugo at kalawang. Normal na ulit ang gabi. May kuliglig, may tunog na ng kaluskos ng mga damo, at may naririnig na akong tahol ng aso sa malayo. Umuwi ako noong gabing yun. Hindi ko na alam kung natakot o naginhawaan ako. Sa mga sumunod na buwan, wala nang kakaibang nangyari sa akin. Wala nang sumusunod. Wala nang amoy dugo. At wala na ring hakbang sa gabi. Hanggang ngayon, hindi ko na binisita muli ang Hacienda Road. Hindi ko na rin muling ginagawa ang mga video ko roon. Binura ko na nga yung lumang video namin nila Ryan at Alan, kahit gaano man ito ka-viral. Minsan kapag nag-iisa ako sa gabi, naaalala ko ang mga salitang narinig ko sa utak ko. Hindi pa tapos.
Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Baka natapos na talaga ang lahat at natakot lang ako ng husto kaya na-imagine ko na lang yun. O baka ito ang bahaging hindi ko masyadong gustong isipin. Baka hindi lang ako ang tinutukoy niya. Baka meron pa siyang ibang hinahanap. Halos 1 taon pagkatapos nung gabing yun, may nabalitaan ako mula kay Mang Simon. Mayroon daw isang batang lalaki, mga 16 na taong gulang na, mula sa isang sityo sa kabilang bayan ang nawawala ng 2 linggo bago natagpuan sa isang bukid malayo sa asyenda. Pero may parehong detalye. Buo ang katawan nito, pero walang ulo. Sinabi ng mga pulis na malamang ay biktima ito ng krimen. Ipinasa na lang ang investigasyon at hanggang ngayon ay walang nahuhuling sospek. Hindi ko na alam kung kaugnay ba ito na nangyari sa akin o kung ako lang ang nagkokonekta ng mga bagay na hindi dapat pinagsasama. Pero hindi ko na rin masisi ang sarili ko kung bakit hindi ako nakakatulog ng mahimbing sa gabing iyon nang nabalitaan ko ito. Kaya kung sakaling may balak kayong pumunta sa isang lumang lugar, sa isang guho, sa isang dating asyenda, isang lugar na palaging pinagbabawal ng mga matanda na huwag niyong lalapitan, parang awa niyo na. Makinig kayo sa kanila. Huwag niyong kukutyain ang mga kwento nila. Huwag kayong tatawa sa harap ng isang lugar na hindi niyo lubos na maintindihan. Dahil kung ano man ang naghihintay roon, matyaga itong naghihintay. At kung minsan, hindi lang ito naghihintay ng katahimikan. Naghahanap at naghihintay rin ito ng isang gulo.